beloved Boss Mike Cervera. Pas ng International Criminal Court ang warrant of arrest laban sa mga sospek sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares na tumayuring abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings, ilalabas ang warrant bago magtapos ang taon, kabilang ang warrant para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayun! Yan na yung mga dahilan kaya naglulumuhod na. Sino Boss Mike ang lumuluhod? E di yung matandang Duterte. Lumuluhod na sa tinatawag niyang weak leader. Lumuluhod na sa tinatawag niyang bangag. Lumuluhod na sa tinatawag niyang adik. Ano na? Adik? Bangag? Weak leader? Lumuluhod? Yung nagsabi ay nabuang na. Siyang ka pa. Di ba? Ang sakit nun. Pinagtatanggol nyo yung matandang yon. Tapos, naniwala kayo sa mga pasakali nun. Tapos, ngayon, nagpapaawa na. Wala na. Oh, ano na, Digong? Ay! Naloko na. Kawawa! Ang amo ng mga DDS ay Makanta natin ha. Ang amo ng DDS nagpapaawa. Ang amo ng DDS, lumuluhod, nagpapaawa na ang matanda. Naloko na. Ulit! Ang amo ng DDS nagpapaawa. Ang amo ng DDS, nagpapaawa, lumuluhod ang matanda. Naloko na. Mighty Baisa, happy ka na? Ano sabi rito? Ulitin mo, ICC, pasok. Posible raw ilabas ng International Criminal Court ang warrant of arrest laban sa mga sospek sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares na tumayuring abogado ng mga biktima ng extrajudicial killings, ilalabas ang warrant bago magtapos ang taon, kabilang ang warrant para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung, Digong, yung warrant mo malapit nang lumabas. Naloko na. Yung warrant mo malapit nang lumabas. Naloko na. Ay, laro. Kamukha mo na si Diwata. Nung nakaraan, kamukha mo si General Torre. Ay, nako. Kuwawa naman yung mga mahal na mahal nating mga DDS. Huwag kayong mag-alala, kami lang totoong nagmamahal sa inyo. Sa totoo lang, ha? Kami lang ang totoong nagmamahal sa inyo. Hindi kayo mahal nito. Inuuto lang kayo. Nagpapauto naman kayo. Pero kami, taos, sa puso, sa isip, at sa gawa, mahal na mahal namin kayo. Naloko na. Patapos na raw ang investigasyon ng ICC sa mga pagpatay sa kasagsagan ng kampanya laban sa iligal na droga. Isa rin sa nadidiin sa war on drugs, si Senador Bato de la Rosa na Oy, Bato, yari ka! Naloko na. Yari ka! Yari ka, Bato! Hala ka! Si Bato pa naman matatakutin to. Oo, di ba? Kaya yan nagpakalboy. Para masabi lang na mukhang matapang. Pero takot talaga to. Ito na, pasok. PNP chief noong panahon ng Administrasyong Duterte.
Ilang mambabatas ang nanawagan sa senador na humarap sa ICC kaugnay sa mga EJK. Haharap kaya? Naloko na. Haharap kaya? Haharap kaya? Naloko na. Tingin ko hindi haharap si Kalbo. Eto pa. Kita nyo kahit nga itong si Panelo, binubuking na si Digong eh. Alam nyo ba yon? Si Digong. Si Digong binuking ni Panelo. Pansinin nyo pasimple. Binuking ni Panelo si Digong. Po nagtatanong kung kamusta po yung kalagayan po, yung kalusugan po ni former President Duterte. Talagang may nabasa po ako, no, sinasabi lang po ni VP Sara, ipaabot na lang sa kanyang ama na wag daw siyang alalahanin, kayang-kaya daw niya yung kanyang mga hinaharap. So, I am assuming hindi sila nag-uusap na mag-ama, hindi rin sila nagkikita. So, what is the current health state of the former President? Makinig kayo. Kung paano ilalaglag nito. Alam naman na nadamay na nga si Digong saan? Sa pangmumulestya ng mga minor de edad. Biglang ipapasok niya to. Number one, malakas si Presidente Duterte, lalo na kung may beautiful girls around him. Nako, ayan na nga. Mamaya pag-uusapan natin yung Kita nyo? Malakas daw si Digong. Lalo na pag may mga beautiful girl around. Talaga ito ba talaga? Manyakis ba talaga yan? Ba't kailangan pang maging malakas kapag maraming mga babaeng nakapalibot sa kanya? So parang si Kibuloy siya. Si Kibuloy lahat magagandang babae ang alin pinipili niya para palibutan siya. Ganon din pala si Duterteng idol ninyo. Kailangan marami ring babaeng nakapalibot sa kanya. So parang sinasabi niya, totoo na mahihilig sila sa mga babae. Di ba? Nadulas. Yun ang sinasabi ko. Simple ito, binabagsak niya na si Digong. Simple lang yun, pero binagsak niya na si Digong. Pasok. of the former President. Number one, malakas si Presidente Duterte, lalo na kung may beautiful girls around him. Nako, ayan. Lalo na pag may beautiful girls around him. Saan ka ba? Pasok. Health state of the former President. Number one, malakas si Presidente Duterte, lalo na kung may beautiful girls around him. Nako, ayan na. Beautiful girls with S. Ibig sabihin, pag S, marami yun. Hindi iisa yun. Pag may S, marami yun. Tama, mali? Ayan Diba? Inilaglag na nga ito. May nanlaglag pa sa kanya. Ano yun? Eto, mga kababayan, hanapin ko lang Hanapin ko lang. Yung mga victims. Eto mga kababayan, parang pinatotohanan ngayon ni Panelo na totoo to. Diba? Panoorin natin Iniaalok pa sa iba yung mga victims. Yung ano lang po, hindi naman lahat actually itong information na ito na inaalok sa mga very close friends lang ni Kibuloy, no? Like for example, dating Pangulong Duterte, inaalok kung sino yung meron silang gugustuhan na isa sa mga pastoral ay binibigay ni Kibuloy. Alam mo na, may tibay siya. Kita nyo? Di ba parang pinatotohanan na ni Neto si Panelo. Panelo, pasok. So, I am assuming hindi sila nag-uusap na mag-ama, hindi rin sila nagkikita. So, what is the current health state of the former President? Number one, malakas si Presidente Duterte, lalo na kung may beautiful girls around him. Nako, ayan na nga. Mamaya Di ba?
meron silang gugustuhan na isa sa mga pastoral ay sa mga very Ulitin mo, Arlene. Kasi yung si Ronnie G nawala. Ronnie G! Tropa tayo! Ito na. Oh, sabi dito, napakagaling. Oo nga, magaling talaga ako. Magaling ako mag-research. Kailangan yung sinabi ni ganito, dudugtong natin kay ganito para mabuo natin ang kwento. At pag nabuo yung kwento, ibabalita natin sa mga tao para maniwala na totoo yung sinasabi ko. Ganun ba ibig mo sabihin? Totoo naman eh. Ayan sa kanilang mga bunganga ng galing. Hindi sa akin. Di ba? Laila Collins, di ba? Tuloy natin dito. Si Digong daw, niregaluhan. Anong ginawa? Nag-EUT ng alin? itong information na ito na inaalok sa mga very close friends lang ni Kibuloy, no? Like for example, dating Pangulong Duterte, inaalok kung sino yung meron silang gugustuhan na isa sa mga pastoral ay binibigay ni Kibuloy. At Ganon? sa iba pa ng mga close-in friends ni Kibuloy na nasa kapangyarihan. Meron hong nagkwento sa inyo, umamin sa inyong victim na sila'y inialok din o Anong inialok? Sabi mo, iniiyot. Ganon! Huwag na inialok. Pwede naman iniiyot. ano tawag ba doon? Ipinasa kay dating Pangulo, nabanggit nyo, dating Pangulong Duterte? Yes po. Yes po! Ngayon, di ba? Ano sabi ni Panelo? Malakas kasi pag may girls sa mga paligid niya, nako, kumikikig pa. Kahit na hila-hila ang isang paa. Basta mahalaga makakadyot siya. Tuloy. Bala kasi Presidente Duterte, lalo na kung may beautiful girls around him. Nako, ayan na nga. Mamaya Definitely, pag-usapan malakas natin yung beauty. Di ba? Okay na. Tama mali. Pinatotohanan ni Panelo o hindi? Yung sinabi ni Arlene, pinatotohanan ni Panelo. Mahilig talaga sa sariwang Di ba, Ronnie G? Ikaw na bahalang magdugtong sa sasabihin ko. Talagang mahilig tong dalawang ito sa sariwang Minsan mabango. Minsan masangsang. Lalo na pag hindi nahugasan. I know. Our beloved Boss Mike